Sabi dito sa balita ng Inquirer, decision to suspend bidding of all DPWH locally funded projects. Ito'y sa gitna ng ongoing investigation on the alleged anomalies on the flood control projects in different areas. 30 million pesos, 2022 election po ito. Panahon ni Digo. Forthwith, yung pagtanggap ng 30 million. Pero yung impeachment po, archive, naging malinaw na po sa atin kung bakit majority ng mga senador, mga kaalyado ni Digo, ni Sara sa Senado, in-archive. Ang akala nila, pag na-archive yun, wala nang gagawin yung ating Pangulong Bongbong Marcos para expose yung mga kabuktutan nila. Biglang nagsuna yung ating Pangulo at sinabing, tingnan ninyo, giba-giba. Yan yung mga flood control sa Sipokot. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maradillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung latest na action mga kababayan ng DPWH Secretary, yung bagong secretary ng DPWH, si Vince Dizon. Sabi dito sa balita ng Inquirer, decision to suspend bidding of all DPWH locally funded projects. Ito'y sa gitna ng ongoing investigation on the alleged anomalies on the flood control projects in different areas of the country. Tapos, una ipinag-utos niya mga kababayan, siyempre, may basbas ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ang sekretary po, alter ego, the other self of the President. Kaya nga po si Bonoan na pressure na mag-resign mga kababayan kasi yung other self ng ating Pangulo, may ibang self na rin. Hindi na po hindi na umaakma sa self ng ating Pangulo, sa pagkatao. Extension ng ating Pangulo ang mga secretaries. Kung yung extension ng pagkatao ng ating Pangulo, yung secretary, iba man yung ginagawa, kailangan talaga na palitan. So na-pressure siya na umalis na lang. Now, the President has the other self na tugma sa pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong linisin ang bureaucracy ng ating gobyerno. Kasi talamak po ang korupsyon. Hindi na lang actually sa Department of Public Works and Highways. Kaya lang ngayon, ang nakafocus sa atensyon ng ating Pangulo, itong mga project sa flood control. Kasi di ba, sunod-sunod yung mga pagbaha na tumama sa ating bansa, nasabi ng mga DDS nasaan yung mga flood control projects. Nang hanapin po yung mga flood control projects at saka mga defective na mga proyekto ng DPWH, na-trace po na ang mga problema sa implementasyon including ghost projects and insertions nagsimula sa previous administration. Sumabog sa pagbumuka po ng mga DDS, ng mga Duterte, yung mga anomalya, nagsimula pala at tumindi. Noong panahon ni Digo, pati yung appointment ni Engineer Alcantara, yung sinibak, District Engineer ng Bulacan, ang nag-appoint pala noon, ang nag-promote, si Mark Villar. Mark Villar, promoted DPWH engineer tied to Bulacan flood control controversy. At tumabo ng kontrata sa flood control si Diskaya 2016 onwards. Nasyak tuloy si Bato. Sumabog sa pagbumuka ng mga DDS, kaya si Sara Duterte sinisiraan yung investigasyon kasi nabuksan mga kababayan yung tinatawag na can of worms. Bulacan engineer promoted to Joyce post during Duterte's time, sabi sa investigasyon ng Congress kahapon. Yan report ng Manila Bulletin. The former district engineer at the center of ghost flood control projects, Brohaha in Bulacan, rose from the ranks in the DPWH during the time of former President Rodrigo Duterte. Grilled during the House Infrastructure Committee Infracom hearing Tuesday, September 2, was former District Engineer Henry Alcantara. Siya ang salarin sa mga ghost projects mga kababayan. Completed siya. Reported na completed at nabayaran. Pero yung project po, invisible. Ang visible po, yung ipinatalo niyang 300 million sa casino. Mga invisible projects, mga kababayan. So, maintindihan natin bakit sinisiraan ng mga DDS ngayon yung investigasyon. At laging minamindset tayo, ituturo na naman yan. Yung mga Duterte, sino pa man po ang ituturo? Malinaw, maliwanag pa sa sikat ng araw, pati nang tumanggap si Chis Escudero
ng 30 million pesos. 2022 election po ito. Panahon ni Digo. Forthwith, yung pagtanggap ng 30 million. Pero yung impeachment po, archive, naging malinaw na po sa atin kung bakit majority ng mga senador, mga kalyado ni Digong, ni Sara sa Senado, in-archive. Ang akala nila, pag na-archive yon, wala nang gagawin yung ating Pangulong Bongbong Marcos para ma-expose yung mga kabuktutan nila. Biglang nagsuna yung ating Pangulo at sinabing, maya naman kayo. O ito na ngayon tayo. Sumingaw ng sumingaw yung baho ng previous administration. Taranta ngayon si Sara sa pagdepensa at paninira sa investigasyon na sinusulong ng ating Pangulo. At dito natin maintindihan kung bakit nakipag-unahan sa investigasyon si Marcoleta. May sarili pong investigasyon na gagawin, yung Independent Commission, na mas credible sa investigasyon ng Senado. Pati nga po ng Kongreso, nag-away-away na po doon. Pero as compared to the Senate, medyo credible ng konti yung sa Congress, sa TRICOM investigation. Kunti lang. Kasi may mga sabit din sa Congress. Yan nga yung kini-question mga kababayan ni Chil Jokno. Mama, ibigay ko sa inyo yung statement, opening statement ni Chil Jokno ng Akbayan Party List. Sabi po ni Dizon, I will order today a pause to all bidding of locally funded projects nationwide. Sabi niya sa isang press conference ngayon pa lang po. So yung pagpatigil muna ng ongoing bidding locally will cover the national, regional, and district offices. Sabi po ni Secretary Dizon, the order anya is to make them time to review existing projects and clean up the agency upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr. Abuhay si Secretary Dizon. Siya ngayon ang pinakasikat na sekretary ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? At tingin ko naman po, matino itong si Secretary Vince Dizon. Huwag lang matukso. Panalangin natin ilayo sa tukso. Di ba? Kasi hindi po biro ang mga mababangga. Imagine, isang engineer lang kaya magpatalo, district engineer, magpatalo sa casino ng 300 million. Isang engineer pa lang yun. Ilang district engineer sa buong Pilipinas. At malamang sa malamang, kasing yaman na rin. Kaya rin magpatalo ng 300 million tulad ng engineer sa Bulacan na si District Engineer Alcantara. Kung magtulong-tulong yan na mga district engineer, wala pa yung regional director niyan at yung mga nasa likod na politiko, senador at congressman. Di ba? Magtulong-tulong yan para siraan si Vince Dizon at baka gumamit ng, alam na ninyo, lahat ng pamamaraan para hindi sila madamay. So a lot of prayers kailangan po ni Secretary Dizon. Multi-billion po ang involved ditong pera. Aninanakaw. O ito dito sa amin ito, lugar ni Leni Robredo, Kamsur, Sipokot, pero Naga City si Leni Robredo. Post ni Bayani Bacunyo. Ayan na ninyo, giba-giba. Yan yung mga flood control sa Sipokot. Kitang-kita ang kita. Substandard, mga kababayan. Parang hinaplasan lang, linahidan lang ng simento yung portion na to ng riverbank. You see, naglilitawan na mga kababayan yung milagro. Simula ng ilons ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung sumbong sa Pangulo. Talagang ang daming nagsusumbong. Yan admission po ni Finance Secretary Recto, 118.5 billion a year anya lost to flood control corruption. Yan yung mula 2023 to 2025 pa lang yan. Yung matinding corruption po sa flood control, nagsimula po 2016 onward. Talagang billion-billion po. Yan sabi ni Dizon. Use his own words, he does not want the people's money and projects to be thrown into the river. Again, sabi po ni Dizon, quoting the president. So sabi ni Dizon, I'm giving 2 weeks maximum so we can put safeguards in place in these processes. Sabi niya sa press con ngayong araw na to. Pero yung mga foreign assisted projects will continue. Because of that, we are confident that it will be fine because our advisors, our foreign funders are watching over it. Paliwanag po niya. In the same press conference, Dizon revealed that he asked the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin to individuals allegedly involved in anomalies in the flood control projects in the country. Tama, baka magsipagtakas na sa ibang bansa. Ipaldo-paldo po sila eh. Multi-billion na yung nanakaw. Malamang
tumakas na lang po para iwasan yung pananagutan. Baka kasi sila makulong mga kababayan. The names announced include Assistant Regional Director Henry Alcantara at yung mga contractors na si Curly and Sara Diskaya. The government is currently investigating the alleged anomalies on the flood control projects. Kahapon, si former Public Works Secretary Manny Bonoan revealed that 15 out of around 1,600 validated flood control projects in the country are non-existent or missing. 15. Sa dami kasi po, ang akala nila, hindi na po mapapansin. Nagbigay po ng ebidensya yung nature, yung baha. Ito yung pinakang malinaw na ebidensya ng pagnanakaw at pandaraya, yung baha. You see? O ngayon, si Diskaya mga kababayan, di ba in-inspection kahapon, ni-raid yung kanyang bahay para tingnan yung mga mamahali, yung mga luxury cars. Nadat na ng mga authorities po. 2 na lang. Pero ngayon, ang latest po, na-secure na ng mga taga Bureau of Customs. Kasi ibinalik rin. Ang rason mga kababayan, iniwas lang daw sa baha. 12 na lang mga kababayan yung na-secure. Sabi nga natin, yung una, ang pinagyayabang ng mag-asawa, 40 mga luxury cars. Pagkatapos nung mag-testimony siya doon sa Senado, naging 28. Pagkatapos ngayon 12. Ano yun? Di ba may diferensya ko? Ito yung latest ngayon. 12 mga luxury cars ng pamilya ni Sara Diskaya na kumpiska na ng customs. So paano naging 12 na lang? Sa interview ni Julius Babaw po, 40 plus. So sabi dito, sa isinigawang search operation ng mga operatiba ng BOC sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City, nakita na ang 10 pang mamahaling sasakyan ni Diskaya. Kasi nauna 2 yung naabutan. Sa unang pagsisiyasat ng naturang ahensya sa building ng pamilya, 2 lang sa 12 luxury cars na kabilang sa inihaing search warrant ang natagpuan. May nakita kaming 2 units right now, yung Land Cruiser at Maserati Levante. Yung iba niya hindi namin nahanap. Wala po kaming makita, ang pahayag ni BOC Chief of Staff Attorney Jake Kasipit sa isang interview. Ayon kay Kasipit, ang nasabing 12 luxury cars na kanilang hinahanap ay wala raw record sa BOC kaya nila ito iniimbestigahan. Pero makalipas ang ilang oras, ibinalita ng ahensya na nakumpiska na nila ang 10 pang luxury car na kanilang hinahanap. Sinabi naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno, 7 sa mga nakumpiskang sasakyan ay kasalukuyan pa rin nasa compound ng St. Gerard Construction. Ngayon, yung depensa ng mag-asawa, yung mga luxury car di tinago, nilikas lang dahil bahain sa Pasig. Yung iba niya for maintenance, yung iba nila ilagay sa isang lugar kasi for preemptive measure sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig pero hindi tinago. Legal yung mga yun. Hindi daw tinago. Wala nang maniwala sa kwento ninyo po. Yan o, sabi ng mga netizens, sinungaling, sobra. Sabi ni Will Pampilon. Di na po bumabaha na katulad dati, mataas yung parking nyo, di abutin, palusot. Palusot pa daw mga kababayan. Sabi ni Yebra Yebs, lumang tugtugi na yan, gas-gas na yan mga alibay nyo. Sabi ni Jipoy Cruz, ikulong na yan, daming dahilan, buko na kayo. Sabi ni Roger Vergara, sure lang na di napalitan mga luxury car. So, nasa custody na po ng BOC. Ito siya. Na-secure na po. Tinurdunan na po mga kababayan. So 12 lang siya. Pero sa interview ni Julius Babaw, more than 40 luxury cars. Kaya kapag tataka mga kababayan kung bakit naging 12 na lang. Tapos doon sa Senate investigation, sabi niya 28 luxury cars. Pabawas ng pabawas po. O ito yung interview ni Julius Babaw. Pakinggan po natin. Panoorin natin muli. Ano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang Wow, personal 40 use plus. lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40. Mga 40 Or lang.
And then we have 40 the plus. Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May wine glass? Yes. Sosyal. Actually, champagne glass. Magkakamali ako. So, yan. Champagne. Yan. Pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Sosyal, no? Isa sa mga reasons. Nag-chill. May refrigerator po. O, yun ang nag-attract sa'yo, no? Yes. Unique, no? Oo. And then, of course, yung latest, Your favorite? yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Sorry, Rolls oh. Royce. Eto, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, Pang ang ano na luxury to, kasi lang? kulinan siya. Siya yung SUV ng Rolls Royce. So, eto, yung dumating siya. Dapat ipatawag interior pati siya, no? ng As Ernest witness. Orange. So, kaya mo ito kinuha. Si Julius dahil- Babaw. Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano Wala to? sa payo. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Pwede gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Yan. So, ito yung payong niya. So, tingin isang payong yan. Yes, on both sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Natuwa sa payo. Malinaw po. Po na 30 plus sinabi ni Sarah. Kinoreksyonan pa ng kanyang asawang si Kelly. 40 plus niya. Tapos sabi ni Jinggoy, 80 plus daw. Pero nang tingnan natin yung lista ni Jinggoy, kasama na yung mga Sinotrack. Hindi man yung mga luxury. Kung mga truck na ang kasama, mga equipment yon sa kanyang construction company. Kung equipment po sa construction company, mga trucks, malamang hindi lang 80. Buong Pilipinas ang kontrata. Malamang mga 200 to 500 yung mga trucks na pag-ari nila. Sumubra pa. Ito yung sabi ni Jinggoy. Nakakalap ng aking tanggapan based on the records that we obtained from the Land Transportation Office. Meron silang mga 70 na mga sasakyan pag mga ari, mag-asawa, anak, saka yung mga construction companies. Sir, lahat yun. Pero hindi naman lahat yung luxury cars. Meron mga iba doon, mga equipment, construction equipments, saka yung mga Gladiator, mga pick-up, mga Hilux, Sequoia, na hindi naman niya pinanggit kahapon, meron pa sa mga Maserati. So, hindi 80, 70? 70, yeah. I think it's 70. So, yung tama na 28 yung luxury cars o more than that? I think it's more than that dahil yung mga nandito na hindi naman niya binanggit kahapon, meron Maserati pa yata eh. Sir, may info ka kung saan itinago? Kasi di ba 3 na lang yung nakita, sabi nyo. Yeah. May info ka kung saan naitago? Malamang tinago na nila yung mga kotse sa ibang parking lot. Kasi yung parking lot niya, kasi laki ng parking lot na Showmart eh. If I can, meron yata akong, Sir, meaning may binanggit siya kahapon na wala sa listahan o naka-release sa LTO. wala. So, konti lang yung mga binanggit niya. So, sir, anong gagawin Meron doon? siyang binanggit na hindi nakalista o meron siyang Meron siya mga binanggit kahapon. Hindi, let's put it this way. Marami siyang mga hindi nabanggit na mga sasakyan. So ano ang dapat gawin sir after that trade na nawawala na yung iba? Well, that's a lookout of the Bureau of Customs kung saan nila hanapin. Siguro mag-issue ulit sila na search warrant sa ibang mga properties ni Vizcaya. Pero kayo, sir, sa So itong sinasabi niyang 70 or 80, malamang payat yon kung kasama yung mga equipment, mga trucks, Sinotracks, multi-billion contractor po. Kaya lang siyempre, yun pa lang yung mga initial na nakukuha na data sa research ng kanyang opisina. So malamang madagdagan pa mga kababayan. Ang malinaw sa atin, yung mga luxury cars mga kababayan mula mismo sa bibig ng mag-asawa, 40 plus, pero ang nasecure, isang dosena pa lang, 12. So marami pang nakatago. Ang garahe pala mga kababayan, kasing laki daw ng Showmart is matindi. And remember, yung mag-asawa Vizcaya po tumabo sa flood control mula 2016 onward. Kaya tama itong sinabi ni columnist Montolfo. Yan o. Sabi ni Montolfo sa kanyang post the other day, kahapon, isa-isa na lumalabas ang mga baho noong panahon ni Pangulong Digong. Yung mga DPWS flood control projects na ghost
o di ginawa o mga overprice ay nangyari noong administrasyon ni Digong. Kaya tayo binabaha ngayon ay dahil sa katarantaduhan noong administrasyon. Ang mga tulay na bumagsak ay noong panahon ni Digong ginawa. Yung 51 billion pesos na nilaan ng House of Representatives kay Congressman Pulong Duterte ay ginastos sa kanyang mga pambababae sa halip na sa flood control. Kaya binabaha ang Davao City noong matindi ang ulan. Yung overpriced na mga gamit at medisina para sa COVID-19 ay panahon ni Digong. Natatandaan pa ninyo yung Pharmaly scandal? Isinulat ko sa aking kolom sa Inquirer at Manila Times ang mga anomalya na nakita ko noong panahon ni Digong pero walang nakinig sa akin. Bagkos ay inulan ako ng mga kasong libel. Karma is really... Yun mga kababayan, ang mga lumabas na kababalagaan. So ano kayo ngayon? Bistado na kayo ngayon. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.